Maraming project dito sa mundo ng crypto ang sinasabing malalakas sa technology, mabilis ang mga update at madalas trending sa social media. Pero may isang project na tahimik lang pero solid ang progress. At yan po ay walang iba kundi si Ripple. Pero teka, ayon po mismo sa chairman nito na si Ginoong Chris Larsen, ang pinakamahalagang tagumpay ni Ripple ay hindi technology kundi ang tiwala. Sa video na ito ay aalamin natin kung bakit tiwala at hindi po technology ang pangunahing dahilan ng tagumpay ni Ripple sa loob ng mahigit isang dekada. Pag-uusapan po natin kung paano po naging matatag si Ripple sa kabila ng hype cycles, kung paanong ang consistency at integridad ay mas mahalaga kaysa sa sino ang may pinakamalupit na blockchain, at kung bakit napakalaga ng ganitong pananaw para sa atin bilang mga Pinoy crypto investors. Ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, nakikita po natin dito ay ang chairman ng Ripple na si Ginoong Chris Larsen. Ngayon ay simulan po natin sa kung ano po ang sinabi nitong si Ginoong Chris Larsen tungkol sa tagumpay ni Ripple. Sa isa pong panayam sa When Shift Happens podcast ay inamin ni Ginoong Chris Larsen, isa sa mga co-founder at kasalukuyang chairman ni Ripple, na hindi raw technology ang pinaka-importanting nagawa nila. Ayon sa kanya, it's not about tech but about trust. Yan. At totoo nga, si Ripple po ay hindi ang pinaka-hype na crypto project, pero consistent po siya. Nandyan siya mula pa noong taong 2012. At hanggang ngayon ay malakas pa rin ang kanyang presence sa global financial system. Ngayon ay paano po nakuha ni Ripple ang tiwala ng mga institutions? Para kay Ginoong Larsen, ang tiwala ng mga malalaking bangko, payment providers at financial institutions ay hindi mo basta-basta makukuha sa isang magarbong pitch o bagong technology. Ayon sa kanya, ito po ay bunga ng matagal na panahon ng pagsusumikap at consistency. Ilang taon po ang binuno ni Ripple para maipakita sa mundo na hindi po siya scam. Hindi siya isang panandaliang hype, kundi isang tunay na solusyon sa problema sa global payments. Simula pa noong taong 2010s, nakipag-collaborate po itong si Ripple sa mga bigating kumpanya gaya po ng SBI Holdings, Santander Bank, MoneyGram, American Express at Standard Chartered. Isipin mo yan, kapag ang mga ganyan na kalalaking kumpanya ay naniwala sa iyo, ibig sabihin lang yan, napatunayan mong maaasahan ka. Ngayon ay ano naman po ang mga konkretong project ni Ripple sa mga nakaraang taon? Hindi lamang po puro salita, may mga project itong si Ripple na talagang na-implement na po. At yan po ay ilan po sa mga project na ito ay ang tinatawag pong Money Tap app ng SBI Ripple Asia noong 2018. Ginagamit po ito sa Japan para sa domestic payments. At nandyan na rin ang OnePay FX ng Santander Bank. Yan, cross-border payments ito gamit po ang Ripple system. At nandyan na rin po ang pagbili ng Metaco, isang Swiss crypto custody firm kung saan ay binili po ng Ripple sa halagang $250 million. At nandyan na rin ang pag-acquire ng Hidden Road. Isa na rin po itong malaking hakbang ngayong 2025. At ito po ay kanilang nabili sa halagang $1.25 billion. At hindi lamang po yan, nakuha din ni Ripple ang lisensya mula sa Central Bank ng Singapore para mag-operate po ng digital payment services noong taong 2023. Bukod pa dyan ay meron siyang 50 money transfer
transmitter licenses sa iba't ibang state sa Amerika. Ngayon ay ano po ba ang sikreto ni Ripple sa tagumpay sa kabila ng hype sa crypto? Sabi nga ni Ginoong Larson, sa mundong puno ng hype at pabago-bagong uso sa crypto, ang tunay na panalo ay yung marunong maghintay, marunong magpatatag at may consistent na mission. Sa madaling salita, hindi porket hindi trending, wala nang silbi. Hindi raw swerte ang tagumpay ni Ripple, kundi dahil ito ay bunga ng consistency at pagkapit sa mga tamang values. Hindi po sila lumilihis sa kanilang layunin na gawing mas madali, mas mabilis at mas mura ang pagpapadala ng pera sa buong mundo, lalo na para sa mga institutional na clients. Ngayon ay ano naman po ang papel ng kultura sa loob ng Ripple? Malinaw. Yan, malinaw rin ang sinabi ni Ginoong Chris Larson tungkol sa culture ng kanilang kumpanya. Tinawag po niya itong glue or pandikit na siyang nagbubuklod sa kanilang team. Pinuri rin niya si Ginoong Brad Garlinghouse, ang CEO ng Ripple, sa pagpapanatili ng kultura ng integridad, sipag at tamang prinsipyo kahit dumaan po sila sa matitinding pagsubok. Kabilang na po ang mga legal battles nila noon sa SEC. Para kay Ginoong Larson, isa sa pinaka malalakas na asset ni Ripple ay ang kanyang mga empleyado. Mga taong dedicated, may malasakit at araw-araw nagsusumikap para sa kanilang misyon. Ngayon ay ano po ang mga bagong galaw ni Ripple ngayon? Ngayong 2025 ay hindi po nagpapahuli itong si Ripple. Kamakailan lamang ay naglabas po sila ng kanilang sariling stablecoin na tinatawag na RLUSD. Isa po itong malaking hakbang sa kanilang pagsuporta sa financial markets, lalo na sa mga institutional clients. Ang stablecoin na ito ay sinasabing may malaking papel sa kanilang expansion sa enterprise payments ecosystem. At ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto investors at traders. Kung isa ka pong crypto investor na naghahanap ng long-term project, panahon na para pagtuunan mo ng pansin itong si Ripple. Hindi ito isang pump and dump project na viral lamang sa TikTok. Si Ripple po ay isang project na kayang tumagal sa mahabang panahon. Sa panahon ngayon kung saan maraming crypto projects ang biglang sumisikat pero bigla ring nawawala, ang tulad ni Ripple na consistent ay may tunay na partnerships, ay malaking bagay po ito para sa security ng ating investment. Para po sa mga OFW at mga negosyante dito sa Pilipinas, mga negosyante po dito sa Pilipinas, ang layunin po ni Ripple na pababain ang bayad sa mga remittances at pabilisin ang cross-border payments ay may direktang epekto sa ating ekonomiya. Mas mababang bayad sa pagpapadala ng pera, mas malaking natatanggap ng pamilya at mas mabilis ang negosyo. At bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin napakalalim ng aral na pahayag ni Ginoong Chris Larson dito. Sa isang industriya na puno po ng hype, marketing gimmicks at saka rug pulls, ang tunay na value ay nasa tiwala at katatagan. Oo, maganda po ang technology, pero kung wala pong kredibilidad, baliwala na rin. At ito po ang dahilan kung bakit si Ripple ay isa sa mga project na dapat po nating bantayan. Lalo na ngayong papalapit na ang institutional adoption sa buong mundo. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.